Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sabi kasi ng iba, hindi ko naman masisisi sila, no? Na hindi sila masyadong believe na posibleng meron pong makasuhan o maparusahan dito po sa nangyayari nga pong investigasyon sa manumalyang flood control scandal. Pero ang good news mga kababayan, meron na pong 21 na makakasuhan. At ang malupit dito mga ka-Streetwise, ano to? Non-bailable case. Pag ito po nagkaroon po ito ng confirmation of charges, makukulong po sila habang nililitis. Okay na po yun. Magandang start na po yun kung tutuusin. Oo. So si Jax Demoly po, hello po. No? So ito na nyo to Ito na balita to kanina lang. Yan, from, saan ba to? News. News lang nakalagay Okay. Billionaire news pala. Okay. NBI readies charges versus Escudero, di ba? Over flood control scandal. So may listahan na po tayo ng mga posibleng kasuhan. At tandaan natin, no? Non-bailable case po ito. Nangyari na po ito dati Naalala niyo yung nangyari po kay Bong Revilla at saka kay Jingo Estrada na habang nililitis sila noon, nakakulong sila. Ganun din po mangyayari dito. Hindi ba kayo masaya yan na makita ninyong si Cheese nakakulong? Kawawa naman si Heart, no? Pabantay mo muna kay Chris Ulo si Heart habang nakakulong ka, Cheese. Okay. So sabi dito, National Bureau of Investigation has recommended the filing of criminal charges, mga kriminal, against 21 individuals who were implicated in the multi-billion flood control scandal, the Department of Justice said on Friday. The DOJ said the National Prosecution Service would lead to may case build-up na to, no? Case build-up to gather evidence against those who supposedly benefited from anomalous infrastructure projects of the DPWH. Okay, so ito may pangalan na dito. Ito yung mga pangalan na lakihan natin para mabasa nyo. Yan. Ito yung fourth week ni Kiss, no? Fourth week, kulong. So unang-una nga po si Saldico. Tapos number 2 si Escudero. Grabe to, Escudero number 2. Si Villanueva number 3, no? Tapos si 4 na senador. Hindi, 5. Andito ba si ano? 5 senador. Wala pa si Wala pa si pangalan yun? Si Nancy Binay, wala dito. So 5 senador. No, Saldico, Escudero, Villanueva, Jinggoy, tapos si Bong Revilla. Oo. Wala, makukulong na naman kayo. Akalaya mo lang 6 years ago, makukulong ka na naman ngayon. Bayan. Hindi kasi, ano to tandaan nyo, ano to non-bailable case to So, yung mga sa iba, so si Beng Ramos, yung sinasabing staff nga daw po ni Jinggoy, sa alias Mina. Tapos si Undersecretary Kahayon. Si Maynard New, yung kasabwat nga po ni kasabwat ni Cheese. Si Maynard New. Tapos si Carlin Villa, ito na malupit. O kasama si Bernardo, kasama si Alcantara, si Carlo Rivera kasama din. O, tapos ito pa ito mga iba hindi ko nag-gets yung iba Si Bryce kasama si Bryce. No, si Juanito Mendoza, Sally Nicolas Santos, Jesse Mahusay, si Andre Balatbat, di ba? JP Mendoza rin, kasi RJ Dumasig. So yun, di ba? So, kayo ba naniniwala ba kayo na meron pang iba dito na hindi na pasama? Diskaya nga, wala, no? Wala yung Diskaya.
Oh. Si Martin wala din. Dapat nandito si Martin eh. Hindi, joke lang ha. Hindi ito Kanina, kung pumunta sana itong si, pangalan nito? Si Orly Gutesa, malamang baka napasama si Martin. Kasi nga patandaan nyo po, yung nag-implicate po talaga kay Martin, si Orly Gutesa lang. Ang problema, hindi pumunta kanina. Di ba? So, maraming wala, di ba? Oh, maraming nagko-comment dyan, wala daw si Bongo. Ba't wala rin yung Diskaya? Di ba? Wala rin si Mark Villar. Di ba? Kaya yun. Wala ganun talaga. Okay. So, sunod natin. So ngayon mga kababayan, no, dahil po dyan sa meron na nga pong listahan ng case build-up nga po sa mga yan, ang una nilang ginawa ngayon, freeze order. Di ba? Freeze order at immigration lookout bulletin. So, naka-elbow na po sila. Naka-freeze na rin po yung mga bank accounts, no? Hiningi na para sa 21 individual na inilabas ng DOJ para imbestigahan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay spokesperson ASEC Nico Calabano, rekomendang maharap sila sa mga reklamong graft, mobilization at indirect bribery. O di ba? Nagpapatuloy ang case build-up para sa iba, pang individual. So meron ng nung pag-freeze nga po ng bank account. Alam niyo sino kawawa dito? Si Hart. Oo nga, naawa ako kay Hart. Kasi hindi na makakabili ng mga Chanel, ng Louis Vuitton, di ba? Ng mga luxury bags nga po si Hart. Kawawa naman. Naawa ako kay Hart. No, naawa talaga ako kay Hart. Hindi na makapag-travel para makipagsosyalan si Hart sa Europe, di ba? Sa Paris. Di ba? Kasi naka-freeze na nga po yung mga account nga po ni Cheese. Kawawa naman si Hart. Wawa naman. So, ganito yung yung statement nga po ni Secretary Boying Rimulya. Okay. Para malinaw. Pareho lang sa recommendation kay Mr. Alcantara. Na ibig sabihin, sir, pakakasuhan din po yung Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 3019. Namely, sir. Yun nga, hindi ko nga hawak yung papel So, sorry. Pero, sir, Escudero, Binay, Hindi na, I think nabasa na naman lahat Nabasa na lahat. Tsaka, si Binay, wala. We gave the paper already. So, sa kanila na magagaling. So, based hindi on, mo magagaling sa amin. Usapan po namin sa kanila magagaling. O nga pala, kawawa rin pala si Hart kasi yung yung pangako ni Kiss Escudero na magiging first lady na Pilipinas si Hart, baka hindi na rin pumatuloy. Oo. Wala At may freeze order na rin, sir, sa mga bago na. Na-inform na ho namin na AMLA. Lahat yun, sir. Lahat. Lahat ng binanggit kanina ni Yusek. Yes. Sir, hindi na ba kailangan mag-submit sila ng mga evidence para patunayan yung allegations? Si Grace po, wala din, no? Sa tingin ko mukhang lusot talaga si Grace po. Sa tingin ko mukhang lusot talaga siya. Kasi wala nagtuturo kay Grace po eh. So, kasi alam niyo ang kwento ni Grace po, nung pagpasok nga po ng small committee, hindi talaga siya sinama. Pinapirimalan daw po siya ni Cheese. Ganun ang kwento ni Grace po. Oo. Nandun ba si Diskaya? Nandun ba? Tingnan ko nga. Parang wala. Teka lang ha. Nandun daw sabi Nandun ba? Babalikan ko ha. Parang wala Wala, parang di ko nakita Diskaya. Wala. 21, wala. Dumasig Mendoza, wala nga. Baka sa second batch. Wala. Oo. Naglagay pa kami ng affidavit Tsaka sworn affidavit na yan. Na ang tawag dyan, case build-up stage namin. Pero the moment na mag-file ng complaint kasi, the triggers already the AMLA
to start filing cases. Sir, kasama Senator Cheese kasi bago sa Kasama na siya. kasama na. Kasama na rin. Kahapon kasama. Si Speaker kasama na rin. Recommendation pa lang. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Kaya siyempre, wala tayo sisinuhin dito, lahat ng nakasama. What Sasama particular natin. case, sir, ang recommend? Ayan ha. So, sure na to na meron na pong case build-up po sa mga tao po na yan. Well, ako nakukulangan pa ako Pero at least mga kababayan, may nakikita tayong proseso. Di ba? Nagpo-proseso na. Sa akin, okay na to. No, okay na to. Okay na simula to. Hindi pa tayo kontento, pero para sa akin, okay na po na simula to. Oo. Okay, kay Cristobal Cuartero, hello po, no? Okay, so ngayon, ito yung sinasabi ko eh. So ito yung mga kaso sa kanila ngayon. Nakuha ko to kay Tea Tan eh. So tingnan nyo to ito yung mga kaso ngayon. So, ano yung una? Ano yung sinabi kanina? Malversation through falsification of documents. So, sabi dito, ito once the amount involved reaches 8.8 million, the penalty is reclusion perpetua, 20 to 40 years imprisonment, and it becomes non-bailable once evidence of guilt is strong. Ito, malupit to mga kababayan. Swak na swak sila sa banga dito. Kasi po, yung pera po na involved, pag lumagpas po ng 8.8 million. Eh, ang problema, lagpas po ng 8.8 million po yung mga yung allegedly ninakaw nila. At syempre, pag malakas po yung ebidensya, katulad yan po nung nangyari po kay Bong Revilla at kay Jinggoy nung nakaraan, di ba? It becomes non-bailable once evidence of guilt is strong. Pag malakas po yung ebidensya, non-bailable po yung kaso po na yan. Isa po to sa mga kinaso sa kanila. So, di ba? Gusto niyo ba makita yon? No? Tandaan nyo yung ebidensya po kay Kiss malakas. Especially pag pinag-usapan dito, insertion. Insertion, pagkatapos po yung ebidensya po sa mga annexes ni Bernardo. Swak sa banga po si Kiss dito. Di ba? Napakagandang nating makita yon. Na habang dinidinig po yung kaso, si Kiss po nakakulong. Di ba? Oh. Sa unang kaso pa lang yon. Tapos sa anti-graft pa, yung sinasabi po ni Boying Rimulya kanina, no, yung 3019. So, ito naman, 15 years na pagkakakulong naman to, no? The Spanish officials who give unwarranted benefits entered into manifestly disadvantageous contracts or cause undue injury to government. Totoo naman, di ba? The penalty 6 years and 1 month. Per counts ito, per counts. No? Kung nagnakaw sila ng 3 beses, so 18 years to 45 years. Ganon. Grabe, no? Yung plunder. May plunder case ba? Mukhang meron kasi 15... Sa tingin ko may plunder case. Sa tingin ko, may papasok mo na plunder case dito. Alam nyo kung bakit? Kasi po, case build-up pa lang po tayo eh. Ngayon, kapag case build-up po yan, kapag case build-up, at nakita po ng ebidensya na lumagpas po ng 50 million, yung ninakaw nila, puta plunder po yun. Di ba? Reclusion perpetua din po yun, tapos non-bailable case din po yun. Di ba? And for those who amassed ill-gotten wealth of 50 million or more through the series of corrupt acts, the penalty reclusion perpetua, 20 years to 40 years ulit na pagkakakulong. Pero by the way, mga kababayan, no, lahat po yan mababaliwala no, kung pababayaan din po natin to. Kasi, naalala ko no, pag ako nakakakita ko ng ganito, naalala ko palagi yung nangyari kay Erap. Nagmukhang tanga po ang Pilipino nung nangyari po kay Erap. Parang isa yun sa mga ebidensya, natatanga-tanga pa rin ng mga Pilipino noong mga panahon na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, no, si Erap po, nagkaroon ng impeachment trial. Hindi natuloy. Kasi nga, nagkaroon ng EDSA. Oh. Pagkatapos ng EDSA, hindi nga natuloy yung hindi nga natuloy yung impeachment kay Erap, pero bumaba naman siya sa pwesto. Pero natuloy po yung plunder case. Di ba? Natuloy po yung plunder case.
So ngayon, nung natuloy po yung plunder case, si Erap po, nag-guilty. Guilty po si Erap sa plunder. At tandaan po natin, kapag kayo po guilty po sa plunder case, pasok po yun sa sa moral turpitude. Dapat in the first place, hindi na po dapat nakatakbo bilang mayor sa Erap. At dapat po, parte din po ng decision po na yon is perpetual disqualification sa kahit anong klaseng government government na trabaho. 'Di ba? Elected man o appointed. Pero nangyari mga kababayan, pinabayaan po natin si Erap na tumakbo bilang mayor ng Maynila. Naging mayor pa ng Maynila. At ang malupit pa mga kababayan, buntik pang maging presidente ulit. Naalala nyo nung 2010, di ba tumakbo po si Erap ng presidente? Number 2 po siya. Number 2 po siya kay Pinoy. Tignan nyo naman yun. So, yung mga panahon po na yun, ilang taon na yun? 2010? 15 years ago? Tama ba? Medyo anga-anga pa tayo nun. Yung katulad ni Erap, binoto pa rin natin. Di ba? So, sana this time, kung ano man yung nangyari yung pagkakamali natin nung mga nakaraan, sana hindi na po maulit ito. For example, ano ba nangyari nung dati? Di ba? Yung sa mga Napoles. Sa Napoles, nakatanggap tayo dito ng hustisya pero hindi buo. Naniniwala ba kayo na nakapagnako si Napoles nang siya lang mag-isa? Nakapagnako si Napoles, siya lang mag-isa? Si Napoles po guilty. Habang buhay po siya makukulong doon sa Muntinlupa, sa Bilibid, habang buhay siya makukulong. Paano yung mga kasabot niyang senador? Paano yung mga kasabot niyang mga congressman? Nanalo pa rin bilang senador tsaka congressman. Naka-dynastiya pa rin. So, di pa rin po tayo natututo. So, paano to ngayon? Naulit na naman po ulit. Sana po, after 10 years, no, kung meron mang makulong dito, sana may makulong na pong congressman o senador at huwag na po natin iboto. Di ba? Sana huwag na po natin iboto. Matuto na po tayo sa pagkakamali natin nung nakaraan. Malaki pagkakamali po ito kasi tingnan ninyo. Yung mga implicated nung panahon ni Napoles, not guilty. Ano nangyari? Nakapagnakaw ulit. Kasi po, hindi po rin tayo natututo. Sa totoo lang, hindi pa rin tayo natututo kasi binoto pa rin po natin sila. Di ba? Hindi pa rin tayo natututo. Kasi kung natuto na tayo noong panahon ni Napoles, dapat yung mga yan, dapat hindi na po nanalo yan. O tingnan nyo, si Joel Villanueva. Guilty na po yan eh. Guilty yan eh. O, dapat binoboto pa rin natin. So wala rin naman tayong ibang dapat sisihin dito. Baka sarili din natin eh. Well, sana nga ito na. Sana last na natin to. Papayag ba tayo na pag si Chis Escudero nag-guilty, palalayain natin? Tapos iboboto ulit natin? Tanga-tanga na natin nun. Sobrang katangahan na natin nun. Pag nangyari pa ulit yun. Ako naniniwala naman ako na tayo mga Pilipino natututo tayo eh. Diba? Hindi naman kasi biglaan yan eh. Na pagkagising mo, ay alam ko na yung totoo, alam ko na yung katotohanan. Diba? At kahit ako, nabubudol pa rin po ako. Nabudol nga ako ni, nabudol nga ako ni Roque, no? Binoto ko nga si Roque eh. Binoto ko rin si Panelo noong 2022 election. Di ba? Oh, pero hindi na mauulit yun. Di ba? Ganun din sana tayo. Kung tayo po ay naloko na, di ba? Wag na po sana tayong maulit. Di ba? Wag na po tayong uulit na maloko pa ulit. Ah, di ba? Exempted ako nung Takero, 18 years old ako nung di ba? Si Robby, binoto ko rin. Tanga. Pero syempre, nagsisi na ako doon. Hindi ko na iboboto si Robin ulit. Di ba? Kaya yun. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa case build-up nga po na nangyari.
dito po sa 21 na individual. Kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng madagdagan pa to? Di ba? At sino ba sa tingin ninyo mga dapat pang nakalagay dito? Si Bato, di ko binoto si Bato. Di ko talaga boboto. Di ko. Yak. Kahit nung 2019, no? Di pa naman ako nakaboto nun, pero OFW pa ako nun, pero hindi ko boboto yan, no? Yun lang sa comment na po. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. No? So, maraming salamat ha. Inabot tayong 3,000 viewer ngayon. So, from the start hanggang matapos, maraming salamat po sa patuloy po na pong suporta. So, kita na ulit tayo sa susunod nating content.